Saan ka na naman ba pupunta? Puna ni Lorraine sa anak niyang si Samantha. Gusto ko lang i-relax ang sarili ko, ma'am, at makapag-isip ako ng mabuti sa kung ano bang dapat kong gawin. At saan ka na naman nga pupunta? Doon sa kaibigan mong bakla na wala namang dinulot na mabuti sa'yo kung hindi ang turuan ka kung paano uminom. Ma'am, please. Ayoko ng gulo, so please. Masyado na po akong malaki para sumunod sa gusto mo. Aba, sumasagot ka na ngayon sa akin purkit nakapagtapos ka na. Ma, ayoko ng away, sabay alis ni Samantha sa harap ng ina. Samantha, nagsasalita pa ako rito. Sigaw ng ina ni Samantha sa kanya. Si Tito Victor na lang po sigawan niyo. Tutal yun naman palagi mong ginagawa sa kanya, sagot ni Talia sa ina. Nailing naman si Victor na nakikinig sa mag-ina. Hiwalay na ang magulang ni Talia mula nang makulong ang kanyang ama. Malit pa lang siya nang mag-asawa ulit ang kanyang ina. Mabait naman ang kanyang stepfather pero sadyang malayo ang loob nito dito. Mas gusto pa rin kasi niya ang kanyang ama. Saan ka ba kasi pupunta? Gusto mo samahan na lang kita, suggest ng kaibigan ni Talia. Hindi na, baka hanapin ka pa ng jowa mo eh. Ako na lang ang pupunta. Pero kung gusto mo talagang tumulong, baka may suggest kang lugar na marelax ako. Mahinahon na sabi ni Talia sa kaibigan. Kung gusto mo talaga na mas makaka-relate, may counting layo naman. Wala bang mas malapit-lapit? Meron sa Davao, taga doon ang nanay ko talaga, pero sa Cagayan lang ako lumaki kasi taga doon ang tatay ko. Ganon ba? May ma-recommend ka ba sa akin sa Davao na pwedeng sumundo sa akin? Abay, naman. Yung pinsan ko, tatawagan ko lang sila para sanduin kanila sa airport. Huwag na, sabihin mo na lang kung saan sa Davao ang sa inyo. Mag-rent na lang ako ng sasakyan para marating ang sa inyo. O sadye, bibigyan na lang kita ng address, pero tatawagan ko pa rin sila, just in case lang na magka-problema ka, masundo kanila kaagad. Kung saan ka, Lem. Thank you, best. You're welcome, Beshe. Nakangiting yakap ni Talia si Carla saka siya nagpaalam na rito na uwi na para makapag-empake pa ng mga kakailanganin niyang dalhin. Kinabukasan ay hindi na nagpaalam pa si Talia sa kanyang ina. Nagiwan na lang siya ng sulat para dito na magbabakasyon lang siya at babalik din siya pag okay na ang pakiramdam niya. Napakatigas talaga ng ulo, kahit kailan. Manang-mana ka talaga sa tatay mong matigas ang ulo, ayaw nakikinig ng mga payo. Galit na itinapon ni Lorraine sa basurahan ang note na iniwan ni Talia sa kanya. Hayaan mo na kasi ang anak mo, malaki ng anak mo, hon, at kaya na niyang sarili niya. Hanggang ngayon ba naman ay wala ka pa ring tiwala sa anak mo? Hindi naman sa ganun, hon, pero kasi. Ibigay mo na sa kanya ang kalayaan. Kaya nang magdesisyon ni Lorraine. Kaya niyang mabuhay kahit wala siya sa poder mo. Kaya nagkakaganyan ang batang yan dahil palagi mong kinakampihan, bulyaw ni Lorraine kay Victor. Hindi naman sa kinakampihan ko siya, hon, ang akin lang ay kaya na ng anak mong sarili niya, kaya bigyan mo na siya ng kalayaan. Huwag mong hayaan na tuluyan ng mawalang respeto ang anak mo sa'yo. Paalala ni Victor sa asawa niya. Hanggang buntong hininga na lang si Lorraine na nakikinig sa asawa niya. O, ano? Ready ka na ba? Best. Salamat ha, akala ko hindi ka sasama sa akin. Wala yon, pwede ba naman kitang pabayaan? Ikaw pa, malakas ka kaya sa akin, saka parang kapatid na kita. Salamat talaga, best. Oh, tama na ang drama, pumasok na kayo sa loob baka maywan pa kayo sa eroplano. Mabilis na nagpaalam si Talia sa tita Freda niya, ganoon din si Carla. Be, ma. Be, anak. Mag-ingat kayo roon ha. Opo, ma. Opo, tita. Sabay na sagot ni Carla at Talia sa ina ni Carla. Mabilis lang na lumipas ang oras. Nasa Davao na sila Carla at Talia at kasalukuyan na silang nakasakay ng taxi papunta sa bahay ng lola ni Carla. Naku, apo, ang laki-laki mo na talaga. Dalagang-dalaga ka na talaga. At sino naman itong napakagandang dalaga na kasama mo? Nakangiting tanong na matanda kay Carla. Naku, lola, si Talia lang talaga nakikita niyong maganda. Paano naman ako? Tila nagtatampong ani ni Carla sa lola niya. Ikaw talagang bata ka. Abay, syempre maganda ka rin naman. Si lola talaga, joke lang po. Siya po si Talia, kaibigan ko sa Maynila. Gusto niya raw kasing magbakasyon kaya dito ko siya dinala dahil alam kong marelax siya rito. Nakangiting sabi ni Carla. Naku, Carla, siguradong mag-enjoy siya rito dahil maraming pogi dito sa lugar namin. Sabi ni Jemboy na nakangiti pa sa kanila. Opo, hindi lalaki ang ipinunta nila rito. Ano ka ba naman?
Kung ano-ano yang pumapasok sa isip mo. Naku, okay lang po, wala pong problema, nakangiting sabi ni Talia. Oh, di ba, Lola? Okay lang kay Ed ganda. Ay ang batang to talaga, lumulusot pa talaga. Oh, siya, sa Gina, yakyat muna sa itaas yung mga dala nila. Doon sila sa malaking kwarto. Opo, kagad na umalis sa Jemboy at tinala ang mga maleta nila Carla at Talia. Pinasunod na rin na matanda si Natalia at Dana sa taas ng bahay para makapagpahinga pa ang mga ito. Ano, best? Nagustuhan mo ba rito? Tanong ni Danica sa kaibigan sabay bukas niya sa bintana ng kwartong yon. Wow! Oh my gosh! Totoo talaga to, best. May dagat pala rito malapit sa inyo, maanghang sabi ni Talia. O naman, parang hindi ka pa nakakakita ng dagat sa reaksyon mo, natatawang sabi ni Carla. Bigla namang lumungkot ang mukha ni Talia. Ay sorry, nakalimutan ko, hindi ka nga pala hinahayaan na mamay mo na kung saan-saan pumunta. Mahinahon na aning ni Danica. Hindi ko nga alam kung bakit ang higpit ni Mommy sa akin eh. Kahit sinusunod ko naman ang lahat ng gusto niya mula ng pagkabata at kung ano man yung na-achieve ko sa school parang baliwala lang sa kanya. Nakakaingit ang ganitong buhay katulad mo, hindi nga kayo mayaman, masaya't nakakausap niyo naman na maayos ang magulang niyo. Malungkot na sabi ni Talia habang ang tingin niya ay nandun doon sa malawak na dagat. Oh my gosh, best. Tignan mo yung lalaki na naglalakad sa dalampasigan. Sa tingin ko ang gwapo niya. Medyo malayo tayo pero alam ko gwapo ang isang yan. Nakataas pa ang isang kilay ni Danica. Tumigil ka nga. Paano naman naging gwapo sa paningin mo? Yan halos hindi na nga natin makita ang mukha niya eh. Reklamo ni Talia na tinawa na naman ni Danica. Alam ko gusto lang kitang patawanin. Sobrang seryoso mo kasi habang nasa dagat ang tingin mo. Gusto mo maya-maya ligo tayo dyan. Huwag muna ngayon, gusto ko munang gumala rito sa lugar nyo. Sasamahan mo naman ako, hindi ba? Naman ikaw pa ba? Nakangiting sabi ni Carla. Napanggiti na lang din si Talia. Si Talia Robles o kilala ng karamihan na Tali ay anak ng isang mayaman dahil dalaga't binata pa lang ang magulang niya ay may kanya-kanya ng negosyo ang mga ito kaya nakukuha ni Talia ang lahat ng gustuhin niya. Spoiled din siya sa kanyang ina. Palagi siyang pinagsasabihan nito pero lahat ng kailangan niya ibinibigay sa kanya. Pero sabing niya hindi pera ang makakapagpasaya sa kanya kung hindi ang atensyon ng kanyang ina para kasing walang pakialam si Lorraine sa nararamdaman niya ayon sa obserbasyon niya. Alam mo best, tingin ko naman ay mahal ka naman ni tita pero ayaw niya lang na ipakita sa'yo dahil hindi naman siya magkakaganyan kung hindi kanya mahal. Mahina ang anay ni Carla sa kaibigan niya. Huwag na lang natin siyang pag-usapan best. Pwede ba tayong maglakad-lakad na lang sa dalampasigan? Naman, bakit hindi? Halika na para makita mo kung gaano kaganda dito sa amin. Mabilis na bumaba ang dalawa at nagpaalam na maglalakad lang sila sa dalampasigan samantalang nagtatawa na naman si Nathan at Joshua habang naglalakad. Yung totoo bro, wala ka ba talagang gusto kay Dr. Rina? Mabait naman yun diba? Saka sa pinapakita niya sa'yo halatang may gusto siya sa'yo. Alam ko pero tanging kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Kilala ko na si Rina mula pa noon kaya alam niyang hinding-hindi ako magkakagusto sa kanya. Sagot ni Nathan sa kaibigan niya. Oh, ikaw ang bahala. Basta kung sa akin siya magkakagusto idi akin na lang siya. Naman, kung saan kayo masaya susuportahan ko kayong mga kaibigan ko. Nakangiting sabi ni Nathan sa kaibigan niya. Dahil may kausap pa si Carla ay nagpaalam si Talia na maglakad-lakad na lang muna para hindi niya may storbo ang kaibigan. Nakayuko na naglalakad si Talia. Nasa buhangin ang mga mata niya kaya hindi niya nakita ang mga mata ng mga taong nandoon. Wow, bro, chicks, turo ng mga lalaki kay Talia abalang nakatingin sa buhangin na nakadikit sa paa niya. Ngano, ang ganda ng babae. O siguro hindi yan taga rito. Matagal na ako rito kaya kilala ko ng mga taga rito. Sigurado akong bago ang isang yan dito. Sabi pa ng isang lalaki. Napalingon naman sila Joshua at Nathan sa kung saan ang babae na tinutukoy ng mga lalaki. Nakatalikod si Talia kaya hindi nakita na magkaibigan ng mukha nito. Sa tingin mo, maganda kaya talagang babaeng yun, bro? I don't know, but di mo subukan na puntahan siya na makilala mo. Walang ganang sabi ni Nathan sa kaibigan kaya napaismid naman si Joshua sa sinabi ng binata. Best, sigaw ni Carla dahilan para mapalingon ng dalaga. Nilipad ang buhok ni Talia ng hangin kaya kitang-kita ng mga nandoon ang buong mukha ni Talia. Bro, baka matunaw yan sa kakatitig mo. Puna ni Joshua kay Nathan na walang kurop na nakatingin kay Talia habang kausap nito si Carla. Simple but she's really beautiful.
Nakangiting bigkas ni Nathan na mangha naman si Joshua na nakatingin sa kaibigan niya. Unang pagkakataon kasi na narinig niya ang kaibigan na pumuri ng isang babae. Oy, bro, ikaw ba talaga yan? Sinalat pa ni Joshua ang noon ng kaibigan niya na nakatulala kay Talia. Hey, what are you doing? Tinapik ni Nathan ang kamay ng kaibigan niya na ikinatawa nito. Sinasalat ko lang ang noo mo kung totoo ba talagang okay ka lang. Sa tingin ko naman mukhang okay ka naman. Sira ulo ka talaga. Oh, bakit naman kasi kung makatitig ka dun sa babae para mo na siyang huhubaran? Nakangising aso na sabi ni Joshua. Kung ano-ano na lang yangan pumapasok sa isip mo, tayo nang ha. Nauna nang umalis si Nathan habang nakasunod naman ang nailing niya si Joshua sa kaibigan niya. Best, pansin mo ba ang atmosphere sa paligid? Tanong ni Danny ka sa kaibigan, para kasing may nakamasid sa kanila. Bakit? Anong meron? Gusto kang simoy ng hangin dito sa inyo. Ang lamig ng hangin na dumadampi sa balat ko, nakakarelat sa nararamdaman ko. Sana darating pa ang araw na magiging okay na ang lahat. Mahinahon na sabi ni Talia habang naglalakad. Magiging okay rin kayo ni Tita balang araw. Huwag muna siyang isipin mo. Pumunta ka rito para mag-relax, hindi para ma-stress, paalala ni Danny sa kaibigan niya. Nagdaan pa ang mga araw. Walang araw na sinayang si Talia. Lahat na may magagandang tanawin sa Davao ay pinuntahan niya kasama si Carla at pinsan nito. Dahil marunong naman mag-drive si Talia ay nagrenta lang siya ng sasakyan para mabilis nilang mapuntahan ang gusto niyang lugar na pupuntahan. Ano? Nag-enjoy ka ba? Masiglang tanong ni Carla kay Talia. Sobra, best. Salamat. Okay na ang pakiramdam ko ngayon, nakangiting sabi ni Talia. Naku, wala yon. Sabi ko naman sa'yo, mag-relax ka rito eh. Nag-flip hair pa si Carla na ikinatawa ni Talia. Hanggang sa isang araw, habang nagda-drive si Talia, ay bigla na lang may kung ano ang pumutok sa likuran niya kaya mabilis niyang pinahinto ang sasakyan at bumaba para makita kung ano ang nangyari. At ganoon na lang ang pagsapo niya sa kanyang baba nang makitang pumutok ang isang gulong ng sasakyan na minamaneho niya. Buwisit. Anong gagawin ko rito? Marunong lang akong magmaneho pero hindi naman ako marunong magpalit ng gulong. Reklamo niya sa kanyang sarili. Kinuha niyang cellphone para sana tawagan si Carla, pero napatawa na lang siya nang mag-shutdown na ang battery niya. Pag minamalas ka nga naman. Ano? Bakit ngayon pa? Napakamot na lang si Talia sa noo niya dahil hindi niya alam kung anong gagawin niya. Nakasandal sa upuan sa loob ng kotse si Talia hanggang sa lumabas na siya ulit para magtingin-tingin sa labas. Baka sakaling may makita siyang tao. Inabot na ng ilang oras si Talia kung saan siya nasiraan ng gulong pero wala pa ring sasakyan na dumaraan sa kinaroroonan niya. Ano ba namang lugar to? Nakailang ihina ako pero wala pa ring sasakyan ang dumaraan rito. Ayoko namang dito matulog dahil takot ako sa multo. Hapon na kasi, papalubog na ang araw pero wala pa ring nakatulong kay Talia. Samantalang sa shortcut naman dumaan si Nathan para mabilis na makarating sa sitio San Vicente. Walang masyadong dumadaan sa daan na yon kaya alam niyang hindi siya matatagalan sa pag-uwi. Napakanta pa si Nathan na sumasabay sa musik na pinatutugtog niya sa loob ng kanyang kots. Pero agad siyang napahinto nang makitang may sasakyan ang nasa daan. Nakaidlip saglit si Talia habang naghihintay na may tutulong sa kanya kaya hindi niya nakita ang paghinto ng kotse ni Nathan sa likuran ng sasakyan. Isang mahinang katok ang nagpagising kay Talia. Naalimpungatan siya kaya mabilis na binuksan ang pinto ng kotse at inaninag ang taong nasa labas. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Nathan nang makita kung sino ang babaeng nasa harapan niya. Miss, are you okay? May problema ba? May tutulong ba ako sa'yo? Hindi ka dapat magtagal rito dahil delikado sa lugar na ito. Kaagad na sabi ni Nathan na mabalik na siya sa wisyo. Mabilis naman na nagsitayuan ang mga balahibo ni Talia dahil sa narinig. Yung gulong ko kasi pumutok at dahil hindi ako marunong magpalit ng gulong kaya ako na-stuck dito. Pwede mo ba akong tulungan? Kanina pa kasi talaga ako nandito eh. Pasensya ka na't maabala pa kita, hihinging tawad ni Talia sa binata. Maggagabi na kung papalitan pa natin ang gulong na yan, saka kung gagabihin na tayo rito, ito na lang. Babalikan ko na lang yan bukas at sumabay ka na sa akin para may hatid na kita sa inyo. Huwag kang mag-alala, hindi ako masamang tao. Sa gwapo kong to. Hindi ko yan magagawa. Nakangiting ani ni Nathan habang namumula naman si Talia dahil sa kakaibang ngiti ni Nathan sa kanya. Pero pinigilan niya ang sarili para hindi kiligin sa kakaibang ngiti ng binata. Hindi ba mawawala ang sasakyan na to? Hindi kasi sa akin yan, baka mapano. Totoong narentahan ko lang.
Mahinang sabi ni Talia. Huwag kang mag-alala, hindi yan maano dito. Basta dalhin mo lang ang mga importante mong gamit. Kaagad naman na kumilos si Talia at kinuhang lahat ng importante niyang mga gamit. Dito ka pala nakatira, kaagad na tanong ni Nathan nang huminto sila sa malaking bahay ng lola ni Carla. Pero hindi sa amin yan. Sa lola ng kaibigan ko. Nagbabakasyon lang ako rito kasama ang kaibigan ko. Thank you nga pala sa paghatid sa akin ha. Sabay labas ni Talia sa sasakyan at akmang isasara na niyang pinto na magsalita si Nathan. Hey, Miss, wait. May I know your name? Mabilis na sabi ni Nathan. Samantha. Samantha Robles. Ako naman si Nathan Dominguez. Thank you ulit ha, Mr. Dominguez. Tumango si Nathan at may masayang ngiti na umalis na. Wow, masaya kayata ngayon May nangyari ba? Bungad ni Carla sa kaibigan niya nang makapasok ito sa loob ng bahay. Meron talagang nangyari, best, at hindi ka maniniwala sa sasabihin ko sa'yo. Really? Ano ba yon? Excited na tuloy ako, nakangiti pang sabi ni Carla. Well, nasiraan lang naman ako ng gulong doon sa shortcut na dinaanan ko. At ang malala dahil hindi ako marunong magpalit ng gulong kaya ayun, akala ko doon na ako matutulog. Gosh, nakapikit pa siya habang nagsasalita. Pasensya ka na, besta, hindi na kita nasamahan pa. Ano ka ba? Wala yon. Importante din ang lakad mo kaya okay lang. Saka may tumulong naman sa akin para makauwi ako Oh talaga. Sino naman? Naniningkit ang mata ni Carla na nakatingin sa kaibigan. Pero ginisyan lang siya ni Talia kaya mas lalo pang naningkit ang mata ni Carla. May tinatago ka sa akin panunukso ni Carla sa kaibigan. Wala. Ano ka ba? Sajina. Magbibihis na ako dahil ang lakit ko na. Tumango lang si Carla kaya umakyat na si Talia sa taas kung saan nandoon ang kwarto nila. Mabilis lang na nagdaan ang mga araw. Mula na makilala ni Nathan si Talia ay hindi na ito mawala sa isip niya. Aba, himala. At palagi ka na nakangiti ngayon Anong masamang hangin ang nagdala sa iyo rito? Walang ganang tanong ni Nathan sa kaibigan niya. Wala akong trabaho kaya nandito ako. Ikaw, wala ka bang lakad? Himala at ilang araw ka nang hindi nagyayaya sa akin. Wala akong ganang gumalang ngayon Pwede mo ba akong samahan mamaya? Wala kang ganang gumala pero gusto mong samahan kita. Saan tayo pupunta? May bibisitahin tayo. Talaga? Sino? Si Doktora Rina. Hindi. Basta malalaman mo mamaya. Napamaang na lang si Joshua sa isinagot ni Nathan sa kanya. Pagdating ng gabi ay pormadong-pormado na si Nathan. Panay pang tingin niya sa kanyang sarili sa salamin. Nag-perform na rin siya ng bago niyang biling perfume. Galing pa yun sa Europe at napakabango nito, banayad sa ilong. Ang bango na alam niyang magugustuhan ng kahit na sino. Wow! Ikaw ba talaga yan bro ha? Nipamporma natin ngayon At huwag mong sabihin na manliligaw ka Nabibili mo na ba ang pinabili ko? Tanong ni Nathan sa kaibigan na hindi pinansin ang sinabi nito. Nasa kots. Mabuti naman kung ganoon. Alis na tayo. Nauna na naglakad si Nathan, nakasunod naman si Joshua sa kaibigan. Pagdating nila sa tapat ng bahay kung saan si Talia nakatira ay mabilis na lumabas ng kotse si Nathan bitbit ang bulaklak na pinabili niya sa kaibigan at sumunod naman si Joshua sa kanya. Best, may bisita ka ikaw o hindi mo sinasabi na may kaibigan ka palang ubod ng gapo at saan mo naman siya nakilala umamin ka nga sa akin ano ka ba wala akong tinatago sao sino yung lalaki na nasa baba at may dala pang bulaklak kaagad naman na natigilan si Talia sa narinig pero nagdani pa rin siya alam niya kasi natutuksuhin na naman siya ni Danica napadalaw kayata salamat pala ulit down sa pagpalit mo ng gulong nung sasakyan na narentahan ko hawala yon how are you? You look so beautiful puni lindo na kaagad namang ikinapula ni Talia thank you kimi pa siyang ngumiti sa binata tumagal ng halos 4 na oras ang pag-usap ng dalawa kaya napakamot na si Joshua sa noon niya matagal pa ba silang matatapos dyan lalanggamin na ako rito sa kakahintay kay Nathan reklamo ni Joshua. Bakit kasi hindi kanilang umuwi na lang sa inyo malapit lang naman kayo rito sa amin, ba ilang bahay lang ang pagitan natin. Kaya magreklamo ka dyan puna ni Dan ka sa kaibigan ni Nathan ikaw naman kasi kung pumayag ka sana naligawan kita sana hindi ako lalanggamin dito sa kuya ng dalawang yan natawa naman si Danik sa sinabi ni Joshua. Kasi naman hindi ang katulad mong type ko ang layo mo kaya sa gusto ko sa isang lalaki o bakit gwapo rin naman ako hindi ba lamang galang ng espaligo si Nathan sa akin dahil sa sinabi ni Joshua.
pa ay hindi na napigilan pa ni Danik ang mapahalagahan pumasyal sa ospital kung saan ako nagtatrabaho. Pwede ka ring gumala sa bahay, isama mo na lang si Carla. Saji pag-isipan ko, salamat sa bulaklak, you're welcome Miss B. Nag-init tuloy ang mukha ni Talia dahil sa sinabi ni Nathan sa kanya. Nagdaan pa ang mga araw mula nang pumunta si Nathan sa bahay ng lola ni Carla, ay hindi na nakabalik pa ulit ang binata roon. Namimiss mo na siya no? Panunukso ni Danik sa kaibigan niya. Tumigil ka nga riyan, bakit ko naman siya mamimiss? Best hindi mo man aminin, alam ko naman na may pagtingin ka na rin kay Nathan. Sino ba naman kasing hindi may in love sa lala? Yun porma palang ulam na sabay tawaan ni Danica. Napangiti na lang din si Talia sa kapilyahan ng kaibigan niya. Hello, embak, sigaw na isang babae pagpasok pa lang niya sa isang gusali. Good morning ho doktora, mas lalo po yata kayong gumagandang ngayon. Apuri na isang staff sa naturang ospital. Thank you Clint, kamusta ka na? Okay naman po Dof. Namumula pa ang mukha ng binata na para bang nahuli. Ang crush niya gan ba? Mabuti naman kung gan ang sibay nandito. Yes po Dof, nandito na po siya. Okay thank you, mauna na muna ako ha. Pumasok sa elevator si Rina at pinindot ang last floor kung saan nandoon ang opisina ng si Dora. Rina Saavedra ay siya ring vice president kung saan siyang pumalit sa kanyang ama bilang vice president sa LE Group of Companies. Kaya hindi niya naiwasan na magkagusto kay Nathan dahil noon pa lang ay magkakilala na ang dalawa at noon pa man ay close na sila. Hey, good morning. Kaagad na sigaw ni Rina nang makapasok siya sa opisina ni Nathan. Kaagad naman na natigilan ang binata nang bigla na lang siyang yakapin ni Rina. I missed you. Malambing na aning ng dalaga kay Nathan. Hindi naman nakagalaw si Nathan nang yakapin siya kaagad ng dalaga. Hey, kailan ka ba dumating? Sabay kalas niya sa yakap ng dalaga. Kung noon ay okay lang sa kanya na niyayakap siya ni Rina, ngayon ay iba na ang nararamdaman niya. Para bang takot siyang may makakita sa kanila. Hey, what happened? Para ka namang takot na may makakita na niyayakap kita. Nakangiting aning ni Rina sa kaibigan. I'm sorry, nabigla lang ako. Palusot ni Nathan sa dalaga. Okay, umupo si Rina sa tapat ni Nathan at tinitigan ng binata na animoy. Matagal na niya itong hindi nakita. Agad namang nailang si Nathan sa paraan ng pagtitig ni Rina sa kanya. Gusto mo ng snacks? Baka gutom ka na? Magpapabili lang ako sa sekretarya ko. No, it's okay, hindi pa naman ako gutom. Okay, bumalik na si Nathan sa ginagawa niya habang si Rina ay nakabantay lang sa binata habang may ginagawa ito. Pagsapit ng hapon ay umuwi na si Nathan. Nakisabay naman si Rina sa kanya kaya pinabayaan na lang niya ito. Nathan, pwedeng sa bahay mo na lang ako idiretso. Namiss ko na kasi ang luto mo please. Nagpapakit pa ang dalaga sa binata kaya walang nagawa ang binata kung hindi ang pumayag na lang sa gusto nito. Pagdating sa bahay ay kaagad na bumaba si Rina sa kotse at pumasok sa bahay ni Nathan. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan kung bakit mas gusto mo ritong tumira kesa sa malaking bahay mo sa subdivision. Mas na-relax ako pag nandito ako sa bahay ko. Umiwi, may ngay si Mommy sa kakapunta kung kailan ba ako mag-asawa. Wala sa sariling sagot ni Nathan. Ba't ka pa kasi mag-asawa? Ang swerte ng babaeng magugustuhan mo dahil mabait ka at responsible. Kaya tiyak kung hindi siya magsisisi kung magpapakasal siya sa'yo. May nagugustuhan ka na ba? Meron na at gusto kong pakasalan lang siya kaagad pag sinagot na niya ako. Oh, really? Yup, pero hindi ko alam kung magugustuhan din ba niya ako. Actually, magdadalawang linggo na ang lumipas mula nang huli ko siyang nakita at namimiss ko na siya. Pero pinipigilan kong sarili ko para hindi ko siya makita. Hindi ko kasi alam kung tulad ko ay gusto rin ba niya ako. Sabay bontong hininga ni Nathan. Sino ba kasing babae yan? Sabihin mo sa akin para matulungan kita sa kanya. Kampanteng sabi ni Rina at nakangiti pa ito habang naghihintay sa sagot ng binata. Her name is Talia and she's beautiful inside and out. Nakangiti pang sabi ni Nathan habang ini-imagine ang mukha ni Talia. Nakapikit siya kaya hindi niya nakita ang pag-iba ng ekspresyon sa mukha ni Rina. Para bang sinaksak ng paulit-ulit si Rina sa dibdib dahil sa sakit na nararamdaman niya nang marinig ang sinabi ng binata. Pilit na pinipigilan niya ang sarili na hindi bumagsak ang mga luha niya dahil sa sakit. Ang akala niya kasi ay mahal din siya ng lalaki tulad ng nararamdaman niya. Pero mali pala siya. Hey, are you okay? May nararamdaman ka ba? Namumutla ka, nag-alalang tanong ni Nathan. Okay lang ako, pwede ko bang makita yung babae na sinasabi mo? Pilit pa siyang ngumiti sa binata. Sure, bukas ay dadalaw tayo sa kanila. Namimiss ko na rin siya Saje, paano babalik na lang ako rito bukas ha? Nakalimutan kong may gagawin pa pala ako sa bahay. Mabilis na umalis si Rina sa bahay ni Nathan at mabilis na pumara siya ng taxi. Pisit,
Sigaw ni Rina sa loob ng taxi kaya nagulat ang driver sa ginawa niyang pagsigaw. Ma'am, okay lang ho ba kayo? Tanong kaagad ng driver kay Rina. Sa tingin mo ba okay lang ako? Pwede ba yung pagdadrive mo at tupagin mo? Huwag akong bantayan mo. Galit na ani ni Rina sa driver ng taxi. Napatahimik naman ang driver sa sinabi ni Rina. Pagdating niya sa bahay nila ay doon ibinuhos ni Rina ang sakit at galit niya kung bakit hanggang gayon ay hindi pa rin siya kayang mahalin ni Nathan. Iha, what's wrong? Ano ba, itigil mong hayan, maubos mo yung mga gamit sa ginagawa mo. Ano bang problema at nakakaganyan ka, Lem? Ma'am, anong gagawin ko? Ginawa ko ng lahat para lang mapansin niya pero bakit iba pa rin ang gusto niya? Umiyak na sabi ni Rina sa kanyang ina. Hanggang buntong hininga na lang si Laura dahil hindi niya rin alam kung papaanong matutulungan ang anak niya. Kinabukasan, tulad ng pangako ni Rina ay pumunta ulit siya sa bahay ni Nathan para samahan ito sa bahay nila Talia. Isang mamahaling bulaklak ang dala ni Nathan para kay Talia habang nagngingit-ngit naman sa galit si Rina dahil sa selos. Halos hindi na niya mapigilan ang sarili para hindi makita ng binata kung ano ba talaga ang totoong nararamdaman niya. Day, Diyos ko day, nandiyan ang matagal mo nang hinihintay. Akala ko makakauwi na lang tayo ng Maynila, hindi pa kayo magkikita ulit eh. Kinikilig na sabi ni Carla sa kaibigan. Ha? Anong ibig mo sabihin? Nandito si Nathan, baka sa boses ni Talia ang saya. First time kasi niya na may lalaking nakalapit sa kanya at nanliligaw pa. Oh, di ba, sabi ko sa'yo hindi ka matitis marahil bashi lang siya sa trabaho niya kaya hindi na siya nakabalik pa rito. Pagchichismisan nahihi ang bati ni Talia sa binata. Hey, flowers for you. Thank you. Maupo ka, may kasama ka pala ah. Yes, actually gusto kanya ang makilala. Nabanggit ko kasi sa kanya ang tungkol sa'yo. Siya pala si Doktora Rina, kaibigan ko rin. O naman, si Talia, siya ang sinasabi ko sa'yo, nakangiting sabi ni Nathan. Hello. Sabay na bati ng dalawang dalaga, nagkangityan pa sila. So ikaw palang sinasabi nitong kaibigan ko na nililigawan niya. Saang angkan ka ba galing? Alam mo bang may girlfriend na itong si Nathan kaya kung ako ikaw hindi na ako magpapaligaw pa sa kanya? Agad na sabi ni Rina. Rina, what are you saying? Anong girlfriend? Alam mong wala akong girlfriend at sino nagsabi sa'yo na may girlfriend ako? Galit na sabi ni Nathan. Si Talan na nakikinig ay biglang ng lamig. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan niya at kung bakit yun ang sinabi ng babae sa kanya. Ako ang girlfriend mo. Matagal mo na akong girlfriend pero ayaw mo lang na malaman ang mga tao na girlfriend mo ako. Matapang na sabi ni Rina. Dahil sa narinig ay biglang nagdilim ang mukha ni Nathan at walang ano-ano na kinalatkat palabas ng bahay si Rina. Nathan, nasasaktan ako. Ano ba? Nagpupumiglas si Rina sa mga kamay ni Nathan pero hindi siya makawala dahil sa lakas ng lalaki. Pagdating sa labas ay saka palang pabalibag na binitawan ni Nathan si Rina. Batid niya ang galit ng lalaki na kailanman ay hindi niya pa nakikita. What are you saying again? Girlfriend kita. Ha? Ni minsan hindi nga kita naging girlfriend. Ni minsan hindi ako nanligaw sa'yo dahil si Talia ang mahal ko at wala akong ibang gusto kung hindi siya lang. Pero paano ako lindoon? Mahal din kita, mula pa noon mahal na kita. Kita, palagi akong nasa tabi mo tuwing may kailangan ka at katulong mo ako. Pero bakit hindi mo pa rin ako nakukuhang mahalin? I love you so much, humahagulgol na ani ni Rina sa binata. Napahilamos si Nathan sa mukha niya habang nakatingin sa kasamang babae. Mahal din naman kita Rina pero bilang kaibigan at kapatid lang. Ni minsan hindi sumagi sa isip kong ligawan ka dahil naniniwala ako na may tamang tao na nakalaan para sa akin at alam ko na kung sino siya. No Nathan, sa akin ka lang dapat na ma-in-love at hindi sa kahit na sino, sigaw ni Rina. Tuluyan nang hindi na kontrol ni Rina ang emosyon niya kaya gan na lang ang naging ugali niya. Sumakay sa kotse si Nathan, ganoon din si Rina. Idinaretso ni Nathan ang dalaga sa bahay nila at umalis din siya kaagad. Hindi ko naman alam na ganito pala ito kay kasakit. Ngayon pa nga lang ako nagmahal pero kaagad dining nasaktan. Wala nga talaga siguro akong karapatan para magmahal. Mahinang ani ni Talia sa kaibigan. Niyakap na lang ni Carla ang kaibigan para kahit papaano ay maibsan ng sakit na nararamdaman nito. Mula ng gabing yun ay lumipad ang magkaibigan pauwi sa Maynila. Mabuti naman at naisip mo pang umuwi rito. Kararating pa lang ni Talia sa kanila pero nagumpisa na naman ang kanyang ina. Ma'am, pagod po ako sa biye kaya please kung maaari ay bukas muna ako sermonan. Gusto ko lang munang matulog. Mahinahon na ani ni Talia sa ina.
Kaagad naman na naramdaman ni Lorraine ang lungkot sa boses ng anak. Habang sa Davao ay nakailang balik na si Nathan sa bahay ng lola ni Carla para tanungin kung saan na si Talia pero ang matanda ay hindi pa rin nagsasalita. Kilala nito si Nathan pero mas naawa siya kay Talia. Kung kayo talaga ang para sa isa't isa gagawa at gagawa ng paraan ng tadhana para makita kayong muli ni Talia, mahinahon na sabi ng matanda. Naging close na ang dalawa dahil sa palagyang pagbabalik bayan makita bibigyan kita ng address sa bahay nila Carla pero ipangako mo muna sa akin na hindi mo na ulit sasaktan si Talia. Napakabitin niyang bata wala akong masabi sa kanya kahit hindi ko siya apo ay narespeto at pinapakita niya sa akin ang paggalang niya kaya sa loob ng isang buwan ay napamahal na ako sa batang iyon matapos may bigay kay Nathan na address ni Danica ay kaagad nang nag-empake siya ng gamit para lumuwas ng Maynila. Nathan, saan ka pupunta? Si Rina yun nakararating lang sa bahay niya. What are you doing here? May bahid pa rin ng galit ang boses nito. Nathan, gusto lang kasi kitang makausap Please mag-usap muna tayo, pagmamakaawa ni Rina. I'm sorry pero kailangan ko nang umalis. Tinalikuran na ng binata ang dalaga at kaagad na sumakay ng kots. I hate you, Nathan. I hate you. Galit na sigaw ni Rina nang iwan siya ng binata sa mismong bahay nito. Mabilis lang na lumipas sa mga oras. Nasa Maynila na si Nathan at kasalukuyan na siyang nasa bago niyang bili na kondo. Nilagay niya lang down ang mga gamit niya at umalis din siya kaagad. Habang masaya na nagtatawan na ng magkaibigan sa hapagkain nanay bigla na lang may kumatok sa pinto. Ako na magbubukas hindi na anak ako na lang at kumain na lang kayo ran pigil na ina niya sa kanya kumain na kayong dalawa diyan at ako na magbubukas tumayo na ang ginang at binuksan ang pinto sa kanila. Bakit? Anong meron? Gusto kang simoy ng hangin dito sa inyo. Ang lamig ng hangin na dumadampi sa balat ko, nakakarelat sa nararamdaman ko. Sana darating pa ang araw na magiging okay na ang lahat. Mahinahon na sabi ni Talia habang naglalakad. Magiging okay rin kayo ni Tita balang araw. Huwag muna siyang isipin mo. Pumunta ka rito para mag-relax, hindi para ma-stress, paalala ni Denny sa kaibigan niya. Nagdaan pa ang mga araw. Walang araw na sinayang si Talia. Lahat na may magagandang tanawin sa Davao ay pinuntahan niya kasama si Carla at pinsan nito. Dahil marunong naman mag-drive si Talia ay nagrenta lang siya ng sasakyan para mabilis nilang mapuntahan ang gusto niyang lugar na pupuntahan. Ano? Nag-enjoy ka ba? Masiglang tanong ni Carla kay Talia. Sobra, best. Salamat. Okay na ang pakiramdam ko ngayon, nakangiting sabi ni Talia. Naku, wala yon. Sabi ko naman sa'yo, mag-relax ka rito Nag-flip hair pa si Carla na ikinatawa ni Talia. Hanggang sa isang araw, habang nagda-drive si Talia, ay bigla na lang may kung ano ang pumutok sa likuran niya kaya mabilis niyang pinahinto ang sasakyan at bumaba para makita kung ano ang nangyari. At ganoon na lang ang pagsapo niya sa kanyang baba nang makitang pumutok ang isang gulong ng sasakyan na minamaneho niya. Buwisit. Anong gagawin ko rito? Marunong lang akong magmaneho pero hindi naman ako marunong magpalit ng gulong. Reklamo niya sa kanyang sarili. Kinuha niyang cellphone para sana tawagan si Carla, pero napatawa na lang siya nang mag-shutdown na ang battery niya. Pag minamalas ka nga naman. Ano? Bakit ngayon pa? Napakamot na lang si Talia sa noo niya dahil hindi niya alam kung anong gagawin niya. Nakasandal sa upuan sa loob ng kotse si Talia hanggang sa lumabas na siya ulit para magtingin-tingin sa labas. Baka sakaling may makita siyang tao. Inabot na ng ilang oras si Talia kung saan siya nasiraan ng gulong pero wala pa ring sasakyan na dumaraan sa kinaroroonan niya. Ano ba namang lugar to? Nakailang ihina ako pero wala pa ring sasakyan ang dumaraan rito. Ayoko namang dito matulog dahil takot ako sa multo. Hapon na kasi, papalubog na ang araw pero wala pa ring nakatulong kay Talia. Samantalang sa shortcut naman dumaan si Nathan para mabilis na makarating sa sitio San Vicente. Walang masyadong dumadaan sa daan na yon kaya alam niyang hindi siya matatagalan sa pag-uwi. Napakanta pa si Nathan na sumasabay sa musik na pinatutugtog niya sa loob ng kanyang kots. Pero agad siyang napahinto nang makitang may sasakyan ang nasa daan. Nakaidlip saglit si Talia habang naghihintay na may tutulong sa kanya kaya hindi niya nakita ang paghinto ng kotse ni Nathan sa likuran ng sasakyan. Isang mahinang katok ang nagpagising kay Talia. Naalimpungatan siya kaya mabilis na binuksan ang pinto ng kotse at inaninag ang taong nasa labas. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Nathan nang makita kung sino ang babaeng nasa harapan niya. Miss, are you okay? May problema ba? May tutulong ba ako sa'yo? Hindi ka dapat magtagal rito dahil delikado sa lugar na ito.
Kaagad na sabi ni Nathan na mabalik na siya sa wisyo. Mabilis naman na nagsitayuan ang mga balahibo ni Talia dahil sa narinig. Yung gulong ko kasi pumutok at dahil hindi ako marunong magpalit ng gulong kaya ako na-stuck dito. Pwede mo ba akong tulungan? Kanina pa kasi talaga ako nandito eh. Pasensya ka na't maabala pa kita. Hihinging tawad ni Talia sa binata. Maggagabi na kung papalitan pa natin ang gulong na yan. Saka kung gagabihin na tayo rito, ito na lang. Babalikan ko na lang yan bukas at sumabay ka na sa akin para may hatid na kita sa inyo. Huwag kang mag-alala, hindi ako masamang tao. Sa gwapo kong to. Hindi ko yan magagawa. Nakangiting ani ni Nathan habang namumula naman si Talia dahil sa kakaibang ngiti ni Nathan sa kanya. Pero pinigilan niya ang sarili para hindi kiligin sa kakaibang ngiti ng binata. Hindi ba mawawala ang sasakyan na to? Hindi kasi sa akin yan, baka mapano. Totoong narentahan ko lang. Mahinang sabi ni Talia. Huwag kang mag-alala, hindi yan maano dito. Basta dalhin mo lang ang mga importante mong gamit. Kaagad naman na kumilos si Talia at kinuhang lahat ng importante niyang mga gamit. Dito ka pala nakatira, kaagad na tanong ni Nathan nang huminto sila sa malaking bahay ng lola ni Carla. Pero hindi sa amin yan. Sa lola ng kaibigan ko. Nagbabakasyon lang ako rito kasama ang kaibigan ko. Thank you nga pala sa paghatid sa akin ha. Sabay labas ni Talia sa sasakyan at akmang isasara na niyang pinto na magsalita si Nathan. Hey, Miss, wait. May I know your name? Mabilis na sabi ni Nathan. Samantha. Samantha Robles. Ako naman si Nathan Dominguez. Thank you ulit ha, Mr. Dominguez. Tumango si Nathan at may masayang ngiti na umalis na. Masaya kaya ngayon ah? May nangyari ba? Bungad ni Carla sa kaibigan niya nang makapasok ito sa loob ng bahay. Meron talagang nangyari, best, at hindi ka maniniwala sa sasabihin ko sa'yo. Really? Ano ba yon? Excited na tuloy ako, nakangiti pang sabi ni Carla. Well, nasiraan lang naman ako ng gulong doon sa shortcut na dinaanan ko. At ang malala dahil hindi ako marunong magpalit ng gulong kaya ayun, akala ko doon na ako matutulog. Gosh, nakapikit pa siya habang nagsasalita. Pasensya ka na, besta, hindi na kita nasamahan pa. Ano ka ba? Wala yon. Importante din ang lakad mo kaya okay lang. Saka may tumulong naman sa akin para makauwi ako eh. Oh talaga. Sino naman? Naniningkit ang mata ni Carla na nakatingin sa kaibigan. Pero hinisyan lang siya ni Talia kaya mas lalo pang naningkit ang mata ni Carla. May tinatago ka sa akin panunukso ni Carla sa kaibigan. Wala. Ano ka ba? Sajina. Magbibihis na ako dahil ang lakit ko na. Tumango lang si Carla kaya umakyat na si Talia sa taas kung saan nandoon ang kwarto nila. Mabilis lang na nagdaan ang mga araw. Mula na makilala ni Nathan si Talia ay hindi na ito mawala sa isip niya. Aba, himala. At palagi ka na nakangiti ngayon Anong masamang hangin ang nagdala sa iyo rito? Walang ganang tanong ni Nathan sa kaibigan niya. Wala akong trabaho kaya nandito ako. Ikaw, wala ka bang lakad? Himala at ilang araw ka nang hindi nagyayaya sa akin. Wala akong ganang gumalang ngayon Pwede mo ba akong samahan mamaya? Wala kang ganang gumala pero gusto mong samahan kita. Saan tayo pupunta? May bibisitahin tayo. Talaga? Sino? Si Doktora Rina. Hindi. Basta malalaman mo mamaya. Napamaang na lang si Joshua sa isinagot ni Nathan sa kanya. Pagdating ng gabi ay pormadong-pormado na si Nathan. Panay pang tingin niya sa kanyang sarili sa salamin. Nag-perform na rin siya ng bago niyang biling perfume. Galing pa yun sa Europe at napakabango nito, banayad sa ilong. Ang bango na alam niyang magugustuhan ng kahit na sino. Ikaw ba talaga yan bro ha? Nipamporma natin ngayon At huwag mong sabihin na manliligaw ka Nabibili mo na ba ang pinabili ko? Tanong ni Nathan sa kaibigan na hindi pinansin ang sinabi nito. Nasa kots. Mabuti naman kung ganoon. Alis na tayo. Nauna na naglakad si Nathan, nakasunod naman si Joshua sa kaibigan. Pagdating nila sa tapat ng bahay kung saan si Talia nakatira ay mabilis na lumabas ng kotse si Nathan bitbit ang bulaklak na pinabili niya sa kaibigan at sumunod naman si Joshua sa kanya. Best.
May bisita ka ikaw o hindi mo sinasabi na may kaibigan ka palang ubod ng gapo ha at saan mo naman siya nakilala yem umamin ka nga sa akin ano ka ba wala akong tinatago sao sino yung lalaki na nasa baba at may dala pang bulaklak yem kaagad naman na natigilan si Talia sa narinig pero nagdani pa rin siya alam niya kasi natutuksuhin na naman siya ni Danica o napadalaw kayata salamat pala ulit down sa pagpalit mo ng gulong nung sasakyan na narentahan ko hawala yon how are you? You look so beautiful puni lindo na kaagad namang ikinapula ni Talia thank you Kimi pa siyang ngumiti sa binata tumagal ng halos 4 na oras ang pag-usap ng dalawa kaya napakamot na si Joshua sa noon niya matagal pa ba silang matatapos dyan lalanggamin na ako rito sa kakahintay kay Nathan reklamo ni Joshua. Bakit kasi hindi kanilang umuwi na lang sa inyo malapit lang naman kayo rito sa amin, ba ilang bahay lang ang pagitan natin. Kaya magreklamo ka dyan puna ni Dan ka sa kaibigan ni Nathan ikaw naman kasi kung pumayag ka sana naligawan kita sana hindi ako lalanggamin dito sa kuya ng dalawang yan natawa naman si Danik sa sinabi ni Joshua. Kasi naman hindi ang katulad mong type ko ang layo mo kaya sa gusto ko sa isang lalaki o bakit gwapo rin naman ako hindi ba lamang galang ng espaligo si Nathan sa akin dahil sa sinabi ni Joshua. Pa ay hindi na napigilan pa ni Danik ang mapahalagahan pumasyal sa ospital kung saan ako nagtatrabaho pwede ka ring gumala sa bahay isama mo na lang si Carla. O saji pag-isipan ko salamat sa bulaklak you're welcome Miss B. Nag-init tuloy ang mukha ni Talia dahil sa sinabi ni Nathan sa kanya nagdaan pa ang mga araw mula nang pumunta si Nathan sa bahay ng lola ni Carla ay hindi na nakabalik pa ulit ang binata roon nami-miss mo na siya no panunukso ni Danik sa kaibigan niya tumigil ka nga riyan bakit ko naman siya mami-miss best hindi mo man aminin alam ko naman na may pagtingin ka na rin kay Nathan sino ba naman kasing hindi may in love sa lala. Yun porma palang ulam na sabay tawaan ni Danica na pangiti na lang din si Talia sa kapilyahan ng kaibigan niya hello embak sigaw na isang babae pagpasok pa lang niya sa isang gusali good morning ho doktora mas lalo po yata kayong gumagandang gayon apuri na isang staff sa naturang ospital thank you Clint kamusta ka na okay naman po dof namumula pa ang mukha ng binata na para bang nahuli. Ang crush niya gan ba mabuti naman kung gan ang sibay nandito yes po dof nandito na po siya okay thank you mauna na muna ako ha pumasok sa elevator si Rina at pinindot ang last floor kung saan nando doon ang opisina ng si Dora Rina Saavedra ay siya ring vice president kung saan siyang pumalit sa kanyang ama bilang vice president sa LE Group of Companies kay ano ang sa atin iho. Tanong kaagad ng ginang nang makita ang isang gwapong lalaki ang nasa harapan niya. Magandang araw po. Ito po ba ang bahay ni Carla Di Masala? Magalang na tanong ng binata. Itong nga iho. Bakit? Kilala mo anak ko? Kaibigan ka ba niya? Oho. Nandiyan po ba siya? Gusto ko po sana siyang makausap. Halika, pumasok ka. Kumain ka na ba? Sumabay ka na sa aming kumain. Ay hindi na po, busog pa po ako eh. Kakakain ko lang po kasi. Ah, ganon ba? O Saje, hintayin mo na lang si Carla rito at pupuntahan ko siya sa kusina. Maupo ka na lang muna diyan. Salamat ho. Tumalikod na ang ginang habang naglakbay naman sa hindi kalakihang sala nila Carla ang mata ni Nathan. Bilisan mo nang kumain at may naghihintay sa iyo sa labas. Ikaw ang hinahanap, kaibigan mo raw siya. Sino raw po? Nagtatakang tanong ni Carla sa ina. Nakalimutan kong itanong pangalan niya eh. Sa tingin ko naman mabait naman yung taong yon. Ano, Beshi? Mauna na muna akong lumabas sa iyo ha. Titignan ko lang kung sinong bisita ko. Tumango lang si Talia sa kaibigan at nagpatuloy na ito sa pagkain. Oh my gosh, anong ginagawa niya rito? Mahinang bulong ni Carla sa sarili. Gusto sana niyang bumalik sa kusina pero nalimunan na siya ni Nathan kaya napatuwid siya ng tayo at dahan-dahan na lumapit sa lalaki. Paano ka nakapunta rito? Sino nagsabi sa iyo kung saan kami nakatira? Kagad na tanong niya sa binata nang makalapit siya rito. Tinanong ko sa lola mo, mahinahon na sabi ni Nathan. Anong kailangan mo? Baka sa boses ni Carla ang inis. Kung pumunta ka rito para tanungin ako kung saan nakatira si Talia, sorry pero wala akong sasabihin. Isa pa, hindi ka na dapat pumunta pa rito dahil saka kung hahanapin ka na naman ng girlfriend mo. Kung maaring layuan mo na si Talia, walang ano-ano na sabi ni Carla. Carla, please, gusto ko lang siyang makausap para makapagpaliwanag ako sa kanya. Pakiusap ng binata sa dalaga. Kalimutan mo na siya, Nathan. Nananahimik na siya eh. Hindi mo alam ang pinagdaanan niya kaya kung pwede, huwag mo na siyang guluhin pa at huwag mo nang dagdagan pang nararamdaman niya. Pakiusap din ni Dan sa binata. Sa likod ng pinto ay nakikinig si Talia. Hindi niya alam kung bakit nasasaktan siya ng husto ng malaman na may nagmamay-ari na pala kay Nathan. Siguro ay napamahal na nga siya ng husto dito kaya siya nasaktan ng malaman na may girlfriend din pala ito.
Sa maiksing panahon na nakasama niya ito ay mabilis na nagkagusto na siya rito. Bakit hindi mo siya kausapin? Napaigtad si Talia nang magsalita ang ina ni Carla sa likod niya. Sa tingin ko naman ay seryosong lalaking yun sa'yo. Kita naman sa mga mata niya na seryoso siya sa'yo at alam ko rin naman na mahal mo siya pero may nagmamay-ari na po sa kanya. Ayoko pong marinig na sabihin nilang mga agaw ako ng boyfriend. Hindi mo naman siya inagaw, iha. Kusa siyang lumapit sa'yo at siya pa nga ang naghahanap ng paraan para malaman kung nasan ka. Dahil sa sinabi ng Gingay na pilitan si Talian na lumabas ng kusina para kausapin si Lindo. Magsasalita pa sana si Carla pero napatahimik siya nang makitang kaibigan na papunta na sa kinaroroonan nila. Best, bakit ka naman lumabas? Mahina pa niyang kinurot ang tagiliran ng kaibigan nang makalapit ito sa kanya. Ako na ang kakausap sa kanya. Best, napilitan na umalis si Danica sa sala at pinabayaan ng dalawa na mag-usap. Ano pa bang pinunta mo rito? Baka mamaya lilitaw na naman si Rina. Ayoko ng ganon. Gusto ko yung tahimik na buhay. Mahinahon na sabi ni Talia. I'm so sorry about what happened. Gawa lang ni Rina ang lahat ng yon. Huwag kang maniwala sa kanya. Wala kaming relasyon. Paliwanag ni Nathan sa dalaga. Mahina namang natawa si Talia dahil sa narinig. Bakit ka ba nagpapaliwanag? Ano naman ngayon kung may relasyon kayo? Wala namang tayo, diba? Kaya wala kang dapat na ipaliwanag sa akin. Mahinahon pa rin na sabi ng dalaga. Dahil mahal kita, dalawang salita na nagpatigil sa paghinga ni Talia. Gutom ka siguro kaya mo nasbiyan. I'm serious, Miss Robles. Sumeryoso si Nathan kaya lihim na napalunok si Talia. I don't waste my time kung walang kwenta ang gagawin ko, Miss Robles. Seryosong sabi ng binata. Go ahead, yun na lang ang lumabas sa bibig ni Talia. Rina is not my girlfriend. She's my old friend at never kaming nagkarelasyon tulad ng inisip mo and I'm gonna prove that. Seryoso pa rin ang lalaki. Dahil sa sinabi ni Nathan, unti-unti namang napukaw ang pagtingin niya sa binata at alam niyang lalaki at lalaki pa, yon kung patuloy na ang panunuyo ni Nathan sa kanya. Hindi mo alam ang totoong pagkatao ko. Baka pag nalaman mo ang buong istorya ng buhay ko ay ayaw ka na sa akin kaya kung ako sa'yo, ngayon pa lang ay layuan mo na ako. Hindi maganda ang istorya sa pamilya namin kaya huwag ka na magpatuloy pa, diretsong sabi ni Talia. Isa sa dahilan kung bakit ayaw niyang magmahal ay dahil sa istorya ng pamilya niya na baka kung malaman ng lalaki ang buong istorya ay kukutyain at iwan siya nito. Wala akong pakialam kung anong pamilyang meron ka, ikaw ang mahalaga sa akin, hindi ang istorya ng buhay mo. Saglit na natigilan si Talia, hindi niya alam kung anong isasagot niya sa binata. Ma, ano sa tingin mo, magiging okay na kaya sila? Nakimarits ang dalawa na nasa likod lang ng pinto. Nakatayo at nakikinig sa dalawang nag-usap. Tumahimik ka muna nak, baka marinig tayo, para na tayong maritis nito eh. Lihim namang napatawa si Carla sa sinabi ng kanyang ina. Matapos mag-usap ng dalawa ay napagkasunduan nila na manliligaw si Nathan sa paraan na alam niya. Pumayag naman si Talia sa gusto ng binata. Alam naman kasi niya sa sarili niyang mahal din niya ito. Kung hindi ka rito nakatira, saan ka ba nakatira? Ihahatid na kita. Bakit? Alam mo bang pasikot-sikot dito sa Manila? Di ba sa Davao ka lang namamalagi? Dati na akong nakatira rito, pero nang mamatay ang lolo ko umuwi ako ng Davao at doon na namalagi dahil ako na rin ang pinapamahalaan ng ospital na pagmamay-ari ng pamilya namin. Mahabang paliwanag ng binata. Ah, okay, magpapaalam lang ako saglit kila tita at Carla. Uwi na ako sabay na tayo para makapagpaalam na rin ako sa kanila. Hindi pa man nakatayo ang dalawa ay lumabas na ng kusina ang magina at pumunta sa sala kung saan ang dalawa. Tita, uwi na muna po ako. Salamat sa pagkain, Bes. Walang anuman iha, pasyal ka ulit dito pag may oras ka ha. Opo tita, nagpaalam na rin si Nathan sa magina at sabay na silang lumabas ng bahay. Pinagbuksan ni Nathan sa front seat si Talia matapos makapasok ay saka siya umikot sa driver's seat. Pagdating sa isang malaking bahay ay automatic na bumukas ang pinto ng gate. Napahanga naman si Nathan sa nakita niya. Mayaman din naman sila pero hindi ganoon ang kanilang gate. Is this your house? Mahinang tanong ni Nathan sa dalaga. Sa lola kang bahay na ito ay halika pasok ka. Walang alinlangan na pumasok si Nathan kasama si Talia. Old modern na naturang bahay pero pagpasok mo sa loob sobrang ganda at linis nito na parang takot ang alikabok na dumapo sa sahig. Sa sala nakaupo ang isang matanda habang nakangiti na nakatingin kay Talia. O apo, mabuti naman at dinalaw mo ako rito. Sobrang nami-miss na kita. Kamusta ka na? At sino itong kasama mo?
Na-miss din kita lola, ito po pala si Nathan. Nathan, siya naman ang lola ko. Iba talagang maglaro ang tadhana na ano. Naalala mo pa ba ang sinabi ko noon sa iyo sa party ng lolo mo iho? Nakangiting tanong na matanda. Wait lang la, magkakilala po kayo. Nagtatakang tanong ni Talia. Of course, apo. Siya lang naman ang lalaking sinabihan ko na gusto kong maging asawa mo. Natawang sabi ng matanda sa apo niya. Napangiti na lang si Nathan sa narinig habang si Talia ay ramdam ang pag-init ng pisngi dahil sa narinig. What a coincidence, mahinang ani ni Nathan. So papaano kayong nagkakilala ng apo ko iho? Alam mo na ba ang buong istorya ng buhay ng apo ko? Wala po akong pakialam sa buhay niya la dahil siya lang ay sapat na sa akin. Napangiti ang matanda dahil sa narinig. Nagtagal pa ng ilang oras si Nathan sa bahay ng lola ni Talia at hindi lang ang sa kanilang napag-usapan nila kung hindi pati na rin ang negosyo ng mga ito. Nagdaan pa ang mga araw, halos araw-araw nang dumadalaw si Nathan sa bahay ng matanda dahil nando doon si Talia hanggang sa sinagot na nga ito ng dalaga. Oh my goodness. Thank you my lady. Mahinang bulong ni Nathan sa tenga ni Talia habang yakap ito. Napangiti naman si Talia sa ginawa ng binata. Matapos sagutin ay dinala ni Talia ang nobyo sa bahay ng kanyang ina at ipinakilala ito bilang boyfriend niya. Boyfriend ka ni Talia? Alam mo ba na nasa rehas ang kanyang ama dahil nakapatay ito ng tao? Ma, si Tanit Lias sa kanyang ina. At alam mo bang baliw na ngayon ang kanyang ama dahil sa ginawa nitong krimen? Sa tingin mo ba ay matatanggap ng pamilya mo ang nobya mo na may lahing baliw? Walang alinlangan na sabi ni Lorraine sa binata. Ma, please naman, nasa hapagkainan tayo. Please lang, pakiusap ni Talia sa ina. Bakit? Mabuti na yung malaman niya ang totoo tungkol sa pagkatao mo at sa pamilya natin para ngayon palang pwede na siyang umatras. Mahal ko ho ang anak niyo maam, kung ano man ang nangyari sa pamilya niyo labas na ako roon. Walang ibang importante sa akin kung hindi ang anak niyo at handa kong pakasalan siya. Walang alinlangan na sabi ni Nathan sa ina ng dalaga. Talaga ba? Pwes, patunayan mo. Dahil kung hindi mo magagawa, yan sisiguraduhin ko sa iyong hindi mo na siya makikita pa. Sabay tayo ni Lorraine sa upuan at lumabas na ng kusina. Malakas naman na buntong hininga ang pinakawala ni Talia bago siya nagsalita. Pasensya ka na sa sinabi ni Mommy. Talagang ganyan siya pag nalaman niyang may gustong maging girlfriend ako. Huwag mo intindihin ang sinabi niya sa'yo. Patutunayan ko sa kanya na iba ako sa kanila kaya totohanin kong pakakasalan kita. Hindi naman nakasagot si Talia sa sinabi ng binata. Nathan, nagbibiro lang si Mommy, tarantang sabi ni Talia. Poyeway, ayaw mo bang magpakasal sa akin? Nang hindi sumagot si Talia ay napabuntong hininga na lang si Nathan. Okay, bibigyan kita ng 1 week para pag-isipan ang tungkol sa sinabi ko. Mahal na mahal kita kaya umaasa kung pupunta ka sa sasabihin kong lugar. Dahil walang nakuhang sagot ay laglag ang balikat ni Nathan na nagpaalam sa nobya at umalis na. Pagkaalis ng binata ay saka palang nagsilangdasan ang mga luha ni Talia. Hindi niya alam kung saan siya nasasaktan at hindi niya alam kung anong gagawin. Sa ikalawang pagkakataon ay kailangan na namang mamili ni Talia sa pagitan ng mommy niya at kay Nathan. Alam ni Talia na seryoso ang kanyang ina sa sinabi nito at kung magkataon ay hindi na niya makikita pang lalaki. Na mismo, nagulat si Talia nang biglang magsalita ang kanyang stepfather sa kanyang likuran. Ikaw po pala. Pasensya na po't nagulat lang ako. Hinging paumanhin ni Talia sa stepfather niya. Walang anuman iha, mag-isang linggo ng gayon di ba? Gayon ang huling araw na binigay ni Nathan sa'yo, sabi ni Victor sa stepdaughter niya. Mahinang tumango si Talia kay Victor habang nasa malayo pa rin ang tingin niya. Mahal mo ba siya? Kaagad na natigilan si Talia sa tanong ng stepfather niya. Mahal ko nga ba talaga siya? Kung mahal ko siya, paano kung natitiis na hindi siya makita? Tanong ni Talia sa sarili niya at nang tumango siya sa kanyang stepfather ay ngumiti ito na malapat sa kanya. Puntahan mo na siya, hindi mo naman kailangan ma'am sa kanilang dalawa. Alam kong pareho mo silang mahal, pero payo ko lang sa'yo. Piliin mo kung anong idinidikta ng puso mo, kung saan ka magiging masaya. Alam kong magiging masaya na rin ang iyong ina. Ipaglaban mo siya kaya puntahan mo na siya habang may oras ka pa. Maraming salamat po, Tito. Walang anuman, iha. Bilisan mo na at baka mahuli ka na. Mabilis na tinakbo ni Talia ang kwarto niya at mabilis na naligo at nagbihis. Hindi na siya nag-abala pang maglagay ng lipstick. Nagsuklay lamang siya at mabilis na lumabas ng kwarto niya. Ano? Darating pa kaya siya? Sa tingin ko, hindi na siya darating pa, sabi ni Joshua sa kaibigan niya na kanina pa nagpapalakad-lakad.
Nagdaan pa ang 1 oras, wala pa ring Talia ang dumarating. Nawalan na ng pag-asa si Nathan na darating pa ang dalaga kaya nilabas na niya ang maleta niya para tuluyan na umalis ng Maynila. Nagmuni-muni muna niya ang kanyang kondo bago nagpaalam kay Joshua na alis na siya. Habang si Talia naman ay minamadali na ang driver at dahil hapon na ay traffic na sa daan kaya mas lalo pang natagalan si Talia sa daan. Nandito na po tayo, ma'am, sabi ng driver kaya mabilis na lumabas ng taxi si Talia at kaagad na tumakbo papasok sana sa loob pero hindi pa man siya tuluyang nakakapasok na makasalubong niya si Joshua. Oh, Talia. Akala ko hindi ka na darating, gulat na tanong ni Joshua na makita niyang ang dalaga. Si Nathan, nasaan na siya, kaagad na tanong niya sa binata. Mahahabol mo pa siya, papunta na siya ngayon sa Italy. What? Huwag ka nang magwatak-watak. Nainis siya kung bakit hindi hinintay ng lalaki kung kailan siya darating at kaba na baka hindi na niya ito maabutan pa at tuluyan na itong makalipad ng Pilipinas. Sa airport ay tinawag na ang flight ni Nathan. Kasama ng ibang mga pasahero ay nakapila na rin siya para pumasok na sa eroplano. Bilisan mo, Joshua. 5 minutes na lang, hindi na natin siya maabutan pa. Panay ang tingin ni Talia sa suot niyang relo. Talia naman. Baka madisgrasya naman tayo pag ginawa ko ang sinasabi mo eh. Ayoko pang mamatay. Sira ka talaga. Nang makarating sa airport ay mabilis na lumabas ng sasakyan si Talia at hinagilap si Nathan. Pero nakailang libot na siya, hindi pa rin niya nakikita ang lalaki. Miss, bawal ka pong pumasok rito pag wala kang tiket, sita sa kanya ng guard. Kuya, may hahanapin lang ako sa loob. Baka hindi pa siya nakakapasok sa eroplano eh. Ilang minuto na nagsarado ang eroplano na alis ngayon, at ang susunod na eroplanong alis ay mamaya pa. Nanghihina siyang umupo sa upuan at lalo pa siyang nanghina nang marinig ang pag-announce na paalis na ang eroplanong sinasakyan ni Nathan. Hindi na napigilan pa ni Talia ang mga luha na nagsibagsakan. Talia, tama na yan. Wala na tayong magagawa, wala na siya kaya halika na. Umuwi na tayo sa bahay, sabay sa pagtayo niya ang paglipad ng eroplano sa himpapawid. Kung nasa saan si Nathan ako bang hinahanap mo, miss? Hindi nakagalaw kaagad si Talia sa kinatatayuan niya. Dahan-dahan siyang lumingon sa likuran niya na hilam sa luha ang mga mata. Doon niya nakita ang lalaking nakangiti sa kanya habang papalapit sa kanya nang makalapit na ito ay walang alinlangan na niyakap niya ito ng mahigpit at doon umiyak sa dibdib ng lalaki dahan na nandito lang naman ako, natatawang sabi ni Nathan kaagad namang naginit ang mukha ni Talia. Dahil sa hiya kaya naman pinagsusuntok niya sa dibdib si Nathan na tinawanan lang ng binata walang iyak ka pinayak mo pa ako akala ko nakaalis ka na talaga ng tuluyan eh. Inis na sabi ni Talia magagawa ko ba? Naman yun sobrang mahal kita ngayon ko na patunayan na mahal pala talaga kita I love you may Talia. Niyakap na mahigpit ni Nathan si Talia at singil ito ng halik na puno ng pagmamahal palakpakan ang nagpatigil sa halikan ng dalawa huli na nang makita nilang may mga nakakuha na sa kanilang mga pictures. Viral kinabukasan ang picture ng dalawa na hindi nakaligtas sa paningin ng ina ni Talia suportahan mo ang anak mo alam kong mahal mo siya ipakita mo naman sa kanyang totoong ikaw at alam kong maintindihan niya kung bakit nagkakaganyan ka. Payo ni Victor sa asawa niya bumuntong hininga lang si Lorraine habang nakasandal sa dibdib ng asawa niya na nakaupo. Sa sala sigurado ka na ba hindi ka na ba atras? Wala nang atrasan to harapin natin si Mommy na magkasama nakangiting sabi ni Talian na sinangayunan naman ni Nathan ano pa bang magagawa ko? Ipinakita niyo na sa publiko ang tungkol sa inyo kaya pinapayagan ko na kayong dalawa na magdesisyon kung ano man ang mapagkasunduan niyo ay doon na rin ako at anak patawarin mo si Mommy kung naging mahigpit man ako sao mahal na mahal lang kita at ayokong matulad ka sa akin noon nagpadalos-dalos lang ng desisyon kaya naging ganito ang buhay ko mabilis na niyakap siya ng inayakap na matagal na niyang hindi nagagawa dito nakangiti naman si Victor at lindo na makitang mag-ina na nagkaayos na kailan kayo magpapakasal. Tong ni Lorraine sa anak at kay Nathan sa lalong madaling panahon po tita sagot ni Nathan pero bago yan Mommy gusto ko munang makita at makausap si Daddy kung okay lang po sa inyo ikaw ang bahala anak thank you ma'am yakap ni Talia ang ina dahil sa saya matagal ng panahon na hindi niya nadadalaw ang ama sa mental hospital kaya kasama si Nathan ay pumunta sila ng hospital dad. Kamusta na po kayo na miss nakita dad umiyak na sabi ni Talia alam mo dad ikakasal na anak mo at kasama ko po siya ngayon anak Tali mabilis na nagsan ang mga luha ni Tina marinig ang pagsambit ng ama sa pangalan niya dad okay ka na probably kasi nakilala mo na po ako Ikaw ang Tali ko ang prinsesa ng daddy mas lalo pang napahagulgol si Tali dahil sa narinig dad magpagaling ka huwag kang mag-alala palagi na kitang dadalawin dito.
Nakangiti niyang anis sa kanyang amang, ngumiti rin ang ama ni Talia sa kanya na siyang nagpasakit palalo sa dibdib niya. Hapon na magpaalam siya, Talia, na uwi na sila, babalik ako, dad. Pangako po. Tuluyan na umalis ang dalawa at dumiretso sila sa bahay ng lola ni Talia para doon pag-usapan ang kanilang kasal. Mabilis na lumipas sa mga araw, dumating na ang pinakahihintay ni Talia. At Nathan, sobrang ganda mo anak sa suot mong gown. Salamat maam, maalang po talaga ako sa inyo. Nakangiting ani ng anak. Pasensya ka na kung hindi ang daddy mo ang maghahatid sa iyo ngayon, ha, naiintindihan ko naman. Pumumi, huwag po kayong mag-alala. Nagyakapan munang magina bago naunang umalis ng kwarto si Lorraine. Bro, relax. Darating yon, mahaba pang oras, o natatawang sabi ni Joshua, pag ikaw ang ikakasal sa susunod, siguradong higit pa sa nararamdaman ko ang mararamdaman mo. Paninigurado ni Nathan sa kaibigan niya. Dumating sa tamang oras si Talia sa simbahan kasama ang ina at stepfather niya. Nakashoot ito ng napakagandang jibayan. Habang naglalakad ito papasok ay natuon sa kanya ang tingin ng lahat ng mga bisita. Alagaan mong anak ko, iho, ayokong maririnig na nasasaktan siya ng dahil sao. Makakaasa po kayo, tita mong, nakangiting sabi ni Nathan na tinangguan naman ang ina ni Talia. Yakap muna ni Lorraine ang anak bago tinungo ang upuan na nakalaan sa kanya. Mahaba ang seremonya niya ng kasal nila Talia, pero sa Edo pa rin ang ending nila. Maingay na palakpakan ang nagpatigil sa halikan ng dalawa sa loob ng simbahan. Congratulations, anak, iho, bati ni Lorraine sa dalawa. Thank you, mommy, sabay na sabi ni Talia. At Nathan, wala ang magulang ni Nathan sa kasal niya dahil sa problema ng ina niya sa magulang nito sa Australia. Naiintindihan naman niya ang ina, habang ang lola naman ni Talia ay hindi rin nakadalo dahil nanghihina rin ito. Are you happy? Nakayakap na si Nathan sa asawa habang nasa harap ito ng salamin. Of course, sino ba naman ang hindi magiging happy kung ang gusto kong maging destiny ay asawa ko ng gayon? Nakangiting ani ni Talia. Really, manghang tanong ni Nathan. Yup, and thank you dahil binigay ka ng Diyos sa akin, at salamat din sa kanya dahil ikaw ang naging Niko. Pinaharap ni Nathan sa kanya ang asawa at ginawaran ng halik na puno ng pagmamahal at pag-ingat. Nagdaan pa ang mga araw hanggang sa naging buwan. Love, I'm here. Where are you? Tawag ni Nathan sa asawa niya. Love, andito ka na pala. Humalik muna si Nathan sa labi ng asawa bago niya ibinigay ang bulaklak na dala niya rito. Thank you, love. Nakangiting yakap ni Talia ang asawa. Sumandal sa dibdib ng asawa. Yem, malambing yata ang asawa ko ngayon. Ano bang mayon, Yem? Nakangiting tanong ni Nathan. Love, Yem, I'm pregnant. Saglit na natigilan na mapagtanto ang sinabi ng asawa. Kaagad na nailayo niya ang asawa sa kanya at tinitigan ito ng mabuti. Are you serious? Paninigurado niya rito ng tumango. Ang asawa ay kaagad na binuhat niya si Talia at masayang inikot-ikot ito. Hey, dahan-dahan naman, baka mapano yung anak natin? Natatawang sabi ni Talia. Nang marinig ang sinabi ng asawa, ay kaagad na tumigil si Nathan sa kakaikot sa kanya at pinaupo siya sa upuan. Alam mo bang sobrang saya kong gayon, lalo pa akong magsisikap para sa kinabukasan na magiging mga anak natin. Nakangiting ani ni Nathan. Ops, ano yung mga sinasabi mo? Bakit ilan bang anak na gusto mo, Yem? Kung ako ang masusunod, gusto ko na maraming anak, kaya ko naman silang buhayin, pero ikaw lang ang inisip ko. Kung ilan lang ang kaya mo, okay na rin sa akin, basta makita ko lang na nasa maayos ang kalagayan mo. Madamdamin na sabi ni Nathan. Kaya mahal na mahal kita eh. Yumakap ulit si Talia sa asawa niya at sa pagkakataon na yun ay namala na lang niyang nakalapat na sa malambot nilang kama ang likod niya at sabay nilang pinagsaluhan ang ligayang gawa ng kanilang pagmamahalan. Sa paglipas ng mga araw, naging linggo at makabuwan, iniluwal ni Talia ang isang batang babae at pinangalanan nila itong Samara. Sobrang sayang nararamdaman ng mag-asawa na makita ang mukha ng at sa kanila na rin ito tumira. Ayaw pa sana ng daddy ni Talia pero hindi pumayag si Talia, kaya ang ending naging yayo ang daddy niya sa anak nila lalo pa, at si Talian ang nagpapatakbo sa muntik na malunod na kumpanya ng ama niya. Ayaw na rin kasing bumalik ng ama niya sa pagiging baka raw kasi maraming kasosyo nila ang alis. Pag nalaman na galing siya sa mental hospital, wala na akong mahihiling pa sa Diyos. May asawa na akong gwapo at maalaga at mapagmahal, may cute na anak at kasama ko na pinakamamahal kong daddy. Nakangiting ani ni Talia. At nandito lang ako para samahan ka sa laban ng buhay. Karamay mo ako palagi, mahal na mahal kita. And you, my destiny, my life, and my forever. I love you more. Love, wakas ni Nathan si Talia at singil ito ng halik na puno ng pagmamahal. Palakpakan ang nagpatigil sa halikan ng dalawa. Huli na nang makita nilang may mga nakakuha na sa kanilang mga pictures. Viral kinabukasan ang picture ng dalawa na hindi nakaligtas sa paningin ng ina ni Talia. Suportahan mo ang anak mo, alam kong mahal mo siya, ipakita mo naman sa kanyang totoong ikaw, at alam kong maintindihan niya kung bakit nakakaganyan ka.
Payo ni Victor sa asawa niya bumuntong hininga lang si Lorraine habang nakasandal sa dibdib ng asawa niya na nakaupo. Sa sala sigurado ka na ba hindi ka na ba atras? Wala nang atrasan to harapin natin si Mommy na magkasama nakangiting sabi ni Talian na sinangayunan naman ni Nathan ano pa bang magagawa ko? Ipinakita niyo na sa publiko ang tungkol sa inyo kaya pinapayagan ko na kayong dalawa na magdesisyon kung ano man ang mapagkasunduan niyo ay doon na rin ako at anak patawarin mo si Mommy kung naging mahigpit man ako sao mahal na mahal lang kita at ayokong matulad ka sa akin noon nagpadalos-dalos lang ng desisyon kaya naging ganito ang buhay ko mabilis na niyakap siya ng inayakap na matagal na niyang hindi nagagawa dito nakangiti naman si Victor at lindo na makitang mag-ina na nagkaayos na kailan kayo magpapakasal. Tanong ni Lorraine sa anak at kay Nathan sa lalong madaling panahon po tita sagot ni Nathan pero bago yan Mommy gusto ko munang makita at makausap si Daddy kung okay lang po sa inyo ikaw ang bahala anak thank you maam yakap ni Talia ang ina dahil sa saya matagal ng panahon na hindi niya nadadalaw ang ama sa mental hospital kaya kasama si Nathan ay pumunta sila ng hospital dad. Kamusta na po kayo na miss na kita dad umiyak na sabi ni Talia alam mo dad ikakasal na anak mo at kasama ko po siya ngayon anak Tali mabilis na nagsan ang mga luha ni Tina marinig ang pagsambit ng ama sa pangalan niya dad okay ka na probably kasi nakilala mo na po ako Ikaw ang Tali ko ang prinsesa ng daddy mas lalo pang napahagugol si Tali dahil sa narinig dad magpagaling ka huwag kang mag-alala palagi na kitang dadalawin dito. Nakangiti niyang anis sa kanyang ama ngumiti rin ang ama ni Talia sa kanya na siyang nagpasakit palalo sa dibdib niya hapon na nang magpaalam siya Talia na uwi na sila babalik ako dad. Pangako po tuluyan na umalis ang dalawa at dumiretso sila sa bahay ng lola ni Talia para doon pag-usapan ang kanilang kasal mabilis na lumipas sa mga araw dumating na ang pinakahihintay ni Talia at Nathan sobrang ganda mo anak sa suot mong gown salamat maam maalang po talaga ako sa inyo nakangiting ani ng anak pesensya ka na kung hindi ang daddy mo ang maghahatid sa iyo ngayon naiintindihan ko naman. Mommy huwag po kayong mag-alala nagyakapan munang magina bago naunang umalis ng kwarto si Lorraine bro relax. Darating yon mahaba pang oras o natatawang sabi ni Joshua pag ikaw ang ikakasal sa susunod siguradong higit pa sa nararamdaman ko ang mararamdaman mo paninigurado ni Nathan sa kaibigan niya dumating sa tamang oras si Talia sa simbahan kasama ang ina at stepfather niya. Niya nakashoot ito ng napakagandang jiblian habang naglalakad ito papasok ay natuon sa kanya ang tingin ng lahat ng mga bisita alagaan mong anak ko iho ayokong maririnig na nasasaktan siya nang dahil sao makakaasa po kayo tita mong nakangiting sabi ni Nathan na tinangguan naman ang ina ni Talia yakap muna ni Lorraine ang anak bago tinungo ang upuan na nakalaan sa kanya mahaba ang seremonya. Niya ng kasal nila Talia pero sa Edo pa rin ang ending nila maingay na palakpakan ang nagpatigil sa halikan ng dalawa sa loob ng simbahan congratulations anak iho bati ni Lorraine sa dalawa thank you mommy sabay na sabi ni Talia at Nathan wala ang magulang ni Nathan sa kasal niya dahil sa problema ng ina niya sa magulang nito sa Australia naiintindihan naman niya ang ina habang ang lola naman ni Talia ay hindi rin nakadalo dahil nanghihina rin ito are you happy nakayakap na si Nathan sa asawa habang nasa harap ito ng salamin of course sino ba naman ang hindi magiging happy kung ang gusto kong maging destiny ay asawa ko ng gayon nakangiting ani ni Talia really manghang tanong ni Nathan Yop and thank you dahil binigay ka ng Diyos sa akin at salamat din sa kanya dahil ikaw ang naging. Niko pinaharap ni Nathan sa kanya ang asawa at ginawaran ng halik na puno ng pagmamahal at pag-ingat nagdaan pa ang mga araw hanggang sa naging buwan love I'm here, where are you tawag ni Nathan sa asawa niya love andito ka na pala humalik muna si Nathan sa labi ng asawa bago niya ibinigay ang bulaklak na dala niya rito thank you love nakangiting yakap ni Talia ang asawa Sumandal sa dibdib ng asawa Yem malambing yata ang asawa ko ngayon ano bang mayon Yem nakangiting tanong ni Nathan love Yem I'm pregnant saglit na natigilan na mapagtanto ang sinabi ng asawa kaagad na nailayo niya ang asawa sa kanya at tinitigan ito ng mabuti are you serious paninigurado niya rito ng tumango. Ang asawa ay kaagad na binuhat niya si Talia at masayang inikot-ikot ito hey dahan-dahan naman baka mapano yung anak natin natatawang sabi ni Talia nang marinig ang sinabi ng asawa ay kaagad na tumigil si Nathan sa kakaikot sa kanya at pinaupo siya sa upuan alam mo bang sobrang saya ko ngayon lalo pa akong magsisikap para sa kinabukasan na magiging mga anak natin nakangiting ani ni Nathan Ops ano yung mga sinasabi mo bakit ilan bang anak na gusto mo Yem kung ako ang masusunod gusto ko ng maraming anak kaya ko naman silang buhayin pero ikaw lang ang inisip ko kung ilan lang ang kaya mo okay na rin sa akin basta makita ko lang na nasa maayos ang kalagayan mo madamdamin na sabi ni Nathan kaya mahal na mahal kita yumakap ulit si Talia sa asawa niya at sa pagkakataon na yun ay namala.
Nalang niyang nakalapat na sa malambot nilang kama ang likod niya at sabay nilang pinagsaluhan ang ligayang gawa ng kanilang pagmamahalan sa paglipas ng mga araw. Naging linggo at makabuwan iniluwal ni Talia ang isang batang babae at pinangalanan nila itong Samara. Sobrang sayang nararamdaman ng mag-asawa na makita ang mukha ng at sa kanila na rin ito tumira. Ayaw pa sana ng daddy ni Talia pero hindi pumayag si Talia kaya ang ending naging yayo ang daddy niya sa anak nila lalo pa at si Talian ang nagpapatakbo sa muntik na malunod na kumpanya ng ama niya. Ayaw na rin kasing bumalik ng ama niya sa pagiging baka raw kasi maraming kasosyo nila ang alis. Pag nalaman na galing siya sa mental hospital, wala na akong mahihiling pa sa Diyos. May asawa na akong gwapo at maalaga at mapagmahal, may cute na anak at kasama ko na pinakamamahal kong daddy. Nakangiting ani ni Talia at nandito lang ako para samahan ka sa laban ng buhay. Karamay mo ako palagi, mahal na mahal kita. And you my destiny, my life, and my forever. I love you more. Love, Wakas.